Maraming tagahanga ang nagulat nang lumabas ang balitang nagpasya ang BTS na huwag isumite ang kanilang bagong musika para sa Grammy Awards ngayong taon. Para sa marami, isa itong hindi inaasahang desisyon, lalo na't kakagaling lamang ng grupo sa kanilang matagumpay na comeback at patuloy na nangingibabaw ang kanilang bagong album sa iba't ibang music chart sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng kasaysayan ng BTS ang Grammy Awards. Noong una silang manominate, naging makasaysayan iyon hindi lamang para sa grupo kundi para rin sa buong K-pop industry. Sila ang nagbukas ng mas malawak na pinto para sa mga Korean artists sa isa sa pinakamalalaking music award show sa mundo. Bagamat ilang beses silang na-nominate, hindi pa nila nakuha ang inaasam na Grammy Trophy. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, patuloy silang gumawa ng musika na tinangkilik ng milyon-milyong tagahanga sa iba't ibang bansa. Para sa BTS, mas mahalaga ang mensaheng na ipaparating ng kanilang mga kanta kaysa sa anumang parangal. Ngayong taon, marami ang umaasang muling makikita ang pangalan ng BTS sa listahan ng mga Grammy nominees. Matapos ang kanilang pagbabalik bilang 7 miyembro at ang napakalaking tagumpay ng kanilang comeback album na Arirang, marami ang naniniwalang isa ito sa pinakamalalakas na kandidato para sa iba't ibang kategorya. Ngunit ilang araw matapos buksan ang panahon ng Grammy submissions, isang opisyal na pahayag ang ibinahagi ng lahat ng 7 miyembro ng BTS. Doon nila sinabi na napagdesisyonan nilang huwag isumite ang kanilang musika para sa Grammy Awards ngayong cycle. Hindi ito dahil sa kakulangan ng kumpiyansa sa kanilang album o sa kalidad ng kanilang musika. Sa halip, ipinaliwanag ng grupo na nais nilang marinig at mahalin ang kanilang musika dahil sa mismong nilalaman nito at hindi dahil sa rehiyon o wikang ginagamit nila. Ang naging desisyong ito ay dumating matapos ipahayag ng Recording Academy ang pagdaragdag ng bagong Grammy category na nakalaan para sa Asian pop music. Layunin ng bagong kategoryang ito na kilalanin ang iba't ibang anyo ng Asian pop, kabilang ang K-pop, J-pop at C-pop. Gayunpaman, nagkaroon ito ng magkakaibang reaksyon mula sa mga artist at mga tagahanga. Para sa BTS, tila mas mahalaga ang prinsipyo kaysa sa posibilidad ng panibagong nominasyon. Sa kanilang mensahe, malinaw nilang ipinahayag na nais nilang tratuhin ang musika bilang isang pandaigdigang sining na hindi kailangang hatiin batay sa pinanggalingang bansa o lengguwahe. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa social media. Maraming ARMY ang nagpahayag ng suporta sa naging desisyon ng grupo. Para sa kanila, ipinakita ng BTS na handa silang manindigan para sa kanilang paniniwala kahit pa nangangahulugan itong hindi sila makakasama sa isa sa pinakamalalaking music awards sa mundo. Kasabay nito, nagsimula rin ang malawakang diskusyon tungkol sa representasyon ng mga Asian artists sa international music industry. May ilang nagsabing makatutulong ang bagong Grammy category upang mabigyan ng mas maraming pagkilala ang Asian music. Ngunit mayroon ding naniniwalang mas lalo nitong inilalayo ang mga Asian artists sa pangunahing kompetisyon sa halip na tuluyang maisama sila rito. Maging ang CEO ng Recording Academy na si Harvey Mason ay nagbigay ng pahayag tungkol sa naging desisyon ng BTS. Sinabi niyang nalungkot siya sa balita, ngunit iginagalang niya ang naging pasya ng grupo. Ipinaliwanag din niya na ang layunin ng bagong kategory ay magbigay ng mas maraming oportunidad at hindi upang limitahan ang mga Asian artist, at nananatiling posible pa ring makasali ang mga entry sa mga pangunahing Grammy categories kung sila ay isusumite. Sa kabila ng usaping ito, hindi naapektuhan ang momentum ng BTS. Patuloy pa ring mahusay ang performance ng kanilang comeback album at nagpapatuloy ang kanilang world tour na dinadaluhan ng napakaraming tagahanga sa iba't ibang bansa. Ipinapakita lamang nito na ang suporta ng kanilang fandom ay hindi nakasalalay sa mga award show, kundi sa musika at koneksyon na nabuo sa loob ng maraming taon. Kung babalikan ang kasaysayan ng BTS, hindi ito ang unang pagkakataong gumawa sila ng desisyong taliwas sa inaasahan ng marami. Sa bawat yugto ng kanilang career, mas pinili nilang sundin ang direksyong naniniwala silang tama para sa kanilang pagkatao at sa mensaheng nais nilang ihatid bilang mga artist. Para sa maraming tagahanga, ang hindi pagsali ng BTS sa Grammy Awards ngayong taon ay hindi senyales ng paglayo nila sa pandaigdigang entablado. Sa halip, isa itong pahayag tungkol sa kung paano nila gustong kilalanin ang kanilang musika, hindi bilang musikang nakatali sa isang partikular na rehiyon, kundi bilang musikang maaaring pakinggan at mahalin ng sinuman saan mang bahagi ng mundo.
Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang BTS sa kanilang mga bagong proyekto bilang grupo. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga pagtatanghal at mga bagong aktibidad, malinaw na ang kanilang pangunahing layunin ay patuloy na makagawa ng musikang maisaysay para sa kanilang mga tagapakinig. At kahit wala ang kanilang pangalan sa listahan ng Grammy submissions ngayong taon, nananatili silang isa sa pinakamalalaking impluensya sa pandaigdigang industriya ng musika. Isang grupong patuloy na gumagawa ng sariling kasaysayan sa paraang sila mismo ang pumipili.